saan man panig kayo nanday. Naron, dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Rattles po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, yung sagutan po, balikan, back to you. Pagkatapos pong sagutin tapos pong ireklamo ni dating Senador Trillanes itong si Senator Bongo, ay kagyat pong sumagot ngayon si Bongo. No? Dito po sa mga sinabi ni Trillanes, sinabi po ni Bongo na unahin mong idemanda ang financier mo. You are barking at the wrong tree. Alam mo, Senator Bongo, tama na po yung pangalanan nyo rin po yung financier nito para tabla-tabla. Kayo po, walang puknat po ang paninira sa inyo ng tao na to. Wag nyo na rin po protektahan yung financier nito. Aba, gusto rin po naming malaman kung sino po yung financier nito ni Trillanes na pinasasampahan nyo ng kaso para patas-patas. Di po ba? Kape-kape po tayo. Okay, pag-usapan din po natin, marami pong mga bago to si Kiko Barsaga. Meron po tayong portion na Kiko Barsaga reacts. Hindi, Badong Rattles reacts to Kiko Barsaga. May sarili na po siyang portion dito sa atin, no? Kasi sa dami po ng pwede nating mapag-reakan dito po kay Kiko Barsaga, may separate portion na po siya. At syempre pa po, yung naganap po na Senate hearing sa budget po ng DOJ, maganda po yung mga debating naganap, no? Matatalinong tao po to, panay mga abogado. Hindi ko po sinasabi na lahat ng matalino ay abogado. At hindi ko po sinasabi na lahat ng matalino lamang hindi, ang matatalino lamang ay abogado. Kaya lang, sa usapin po talaga ng mga debate, talagang mga abogado po ang kumbaga second nature nila yung debate. Kaya napakasarap pong panoorin nung live na debate sa pagitan ni Marcoleta at nitong mga DOJ undersecretaries. Kaya magbibigay po tayo dyan ng yung pong hindi na po insight yung lang, i-summarize natin kung ano po yung mga pinagtalunan nila at ano po yung mga punto. Yan po mga pag-uusapan natin ngayong gabing ito. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel, may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, uli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Pag-usapan natin, no? Unahin na po natin habang naghihintay. Pasok-pasok lang po. Teka lang, lalagyan ko lang na maganda pala yun. Yung likes agad pagpasok. Ipipin ko lang to. Kita nyo, ang tagal ko ng vlogger. Ngayon lang ako natututong magpin. Okay. Konti pa lang tayo. Okay na yan. Wala namang problema kung konti o marami. Dadami din yan. Pag hindi dumami, ang tawag natin dyan ay malas. Anong magagawa natin kung hindi dumami? Okay, pag-usapan na po natin, no? Kanina po hapon, kaninang hapon po ay nagkaroon po ng hearing yung DOJ at nagkaroon po ng debate, no, yung mga DOJ OIC at Undersecretary dito po kay Senator Marcoleta. Ang pinagtalunan po nila tatlong bagay, no. Una po, yung pong pagbibigay po ng anong tawag dito? Witness protection program sa mga diskaya. Ikalawa po, yung ikatlo po yung kay Tatay Digong, yung pagpapadala po sa
dahig na pangunahin pong tao diyan o pangunahin pong pinaka-utak diyan ay si dating DOJ Remulla. Tapos yung isa nakalimutan ko, ano ba yung isa? So, yung Bendalo. Okay, unahin na natin yung Bendalo kasi wala naman silang pagtatalo doon kasi gustong talakayin ni Marcoleta ito, itanong sa DOJ. Yung dati kasing DOJ secretary ay umayon dito po sa Tolonges na senador sa sinabi nito na sometimes we have to bend the law to please people. Is that right? Mr. Secretary, sinagot po yan ng DOJ Secretary na yes sir. So, tinanong lang po ni Marcoleta kung ang setup po ng secretary ngayon, yung OIC secretary ng DOJ at mga taga DOJ po. Ano na po, no? Sabi po nila, hindi po kami naniniwala na sometimes we have to bend the law. At binigyan po ng mga ano yan ni Senator Marcoleta. Kasi nga naman, tama yun. Kung sumagot po sila na sometimes we have to bend the law, may mga nananawagan po sa kanya o may mga nagtatanong kung po pwede po bang hindi na kami magbayad ng tax kasi to please people, di ba? Wag na magbayad ng tax to please people. Sometimes we have to bend the law. Total, nanakawin na rin lang. Hindi raw po ubra yun. Yan po yung consistent po si Marcoleta sa pagsunod sa batas. Kaya nakita nyo nahihirapan po lahat po ng katunggali ni Marcoleta pagdating po sa batas, no? Ay medyo nangangamote. Kahit napakagaling nila pagdating po sa batas, nangangamote po dahil stricto po si Marcoleta dito po sa wordings ng ating mga constitution at ng ating mga batas. Diyan po sila hirap eh. Lagi ko po naririnig kay Marcoleta, yung opinion mo, hindi yan uubra dahil hindi po pwedeng mangibabaw ang opinion sa sinasabi ng batas. Lagi po yan. No? Kung ano ang naroon sa batas, kung ano po ang nasusulat, yun po ang dapat masunod. So wala pong nangyaring pagtatalo doon sa Bendalo ni Tulfo. Kasi mali po talaga kahit saan po daanin bilang DOJ personnel, DOJ Undersecretary or DOJ OIC. Hindi po sila po pwedeng umayon sa sinabi na ito ng isang medyo may pagka-matalino. Medyo may katalinuhang senador na nagngangalang Senator Erich Sylvester Tulfo. Dahil po mapapahamak po ang bansa. Pag ang mga tagagawa po ng bansa batas natin ay pwede pala nilang interpret na sometimes we have to bend the law. Hindi po uubra yan. Okay. So sa pangalawa pong pinagtalunan nila, dito medyo mainit po yung pagtatalo, no? Sa biglang tingin, may punto po. No? Kaya lang kung stricto sila sa batas, hinahanapan sila ni Marcoleta eh. Dito po sa may tinatawag nating Witness Protection Program. By now, siguro nung una, hindi natin alam ang requisitos ng batas, hindi natin alam kung sino yung mga qualified at mga hindi qualified na maging Witness Protection Program o maging state witness. Nakakatuwa yung mga Pilipino na nagtutunog nagtutunog Amerikano. Okay. So dito po sa Witness Protection Program, ipinagpipilitan ng mga DOJ personnel na tama po si Secretary Remulla
o na ngayon ay Ombudsman Remulla, na tama po siya sa pinagpipilitan niyang restitution. Hinahanapan sila ni Marcoleta na asan sa batas yun. O, 'di ba? Meron pa silang Latin, no? Meron pa silang pinagtalunan na Latin na ibig sabihin, pag hindi nalalagay yung obvious na wala sa batas, hindi mo po pwedeng ilagay. Dahil sa iyong interpretasyon. Hindi naman ganun na ganun, pero parang ganun yung pagkaunawa natin, no? Pag wala pong nasusulat, hindi mo pwedeng lagyan. Kaya po yung restitution o yung pagsosoli ng pera, hindi po yan requisite para po maging state witness ang isang tao. So alam na natin yung kwento po ng mga Diskaya, ini-apply po sila ni Marcoleta nung siya po ang Blue Ribbon Committee. Ngayon, hindi po pwede na opinion nyo. Maganda kasi na, yung kumbaga, bakit tayo po mabibighani sa ganun di ba? Pag tayo pong mga non-lawyers, sasabihin natin, may tama naman yung DOJ doon. Bakit naman sila kukunin? Bakit naman sila kukunin na state witness kung hindi sila willing na magsoli ng pera, may ninakaw sila. Aminado, ganda rin ng kung aminado po kayo, ganun yung banat pa ng isang kung ang testigo po ay aminado na nagnakaw, di dapat pong isoli nyo muna yung ninakaw niya bago tayo magpatuloy. Dito po sila hinuli ni Marcoleta. Alam na nila yung argumento ni Marcoleta Hindi ka pupunta sa isang debate na hindi mo, more or less, hindi mo alam yung argumento ng kalaban. Ganyan po yung pagkakaiba ng mga matatalinong tao. More or less, alam na nila yung argumento ni Marcoleta na kung hindi nakikita sa batas, kaya may panibago sila argumento, di ba? Ang sabi nila, aminado, kung umamin po yung testigo na siya'y may ninakaw, hindi ba nararapat na isoli niya muna? Ito ang hindi nila napaghandaan kay Marcoleta. Magkano yung pinapasoli ninyo? Di ba? Kasi sabi nyo, ipoproseso nyo yung Diskaya Yun yung sabi, titignan pa, hindi pa sigurado, pero ipoproseso. Tinawag nyo sa DOJ, pumunta sa DOJ. Ang tanong ni Marcoleta, sige, pagbigyan natin. Parang hindi sinasabi ni Marcoleta na pagbigyan kasi against sa batas yun Wala naman nakasulat na na restitution Hindi pumapaloob si Marcoleta doon sa argumento nila. Pero tinanong pa rin sila, magkano ba pinasosoli nyo? Ang linaw po nun Magkano yung pinasosoli nyo para maging state witness yung mga Diskaya? Wala silang maibigay. Ibig sabihin, ang tagal na ng Diskaya ang tagal na nilang pinoproseso, ang tagal na nilang sinasabi na dapat magsoli. Magkano gusto nilang isoli? So kung hindi pa rin nila nakukwenta kung magkano yung dapat isoli ng Diskaya, isa lang ibig sabihin yan, hindi totoo na gusto nila, open sila na maging state witness. Talagang ayaw nila maging state witness yung mga Diskaya kasi nga ang Diskaya lang po ang nagbanggit kay Saldico at saka kay Martin Romualdez. Tandaan nyo po, baliwala po lahat ng pinag-uusapan natin, baliwala po lahat ng kaalaman natin na alam na natin. Halimbawa po, alam na natin, marami sa inyo ang konklusyon, si Martin at si Saldi ang mga utak nito. Baliwala po yan lahat yung kaalaman nyo kung walang testigo. So ang piniprevent po nila, magkaroon ng testigo laban kay Martin. Tingin ko nga, kino-compromise na nila si Saldico Merong mga willing magtestigo kay Saldico pero ayaw nilang idamay si Martin. Kaya nag-alanganin sila, parang ang hirap na ilalaglag nila si Saldico pero
hindi madadamay si Martin Romualdez. 'Di ba? Napakahirap po nun. So, bistadong-bistado po sila. Yung ikatlo po, yung pagdadala nila kay Tatay Digong sa dito po sa The Hague, Netherlands. May binabanggit po sila na batas. No, yan din yung binabanggit ni Boying dun eh. Yung pong batas na tinatawag na International Humanitarian Law na lumalabag ka sa International Humanitarian etc. etc. Oh, sinagot po sila ni Marcoleta. Pwede lang yun. No? Pwede lang yun yung ginawa ninyo na sinorender nyo si Tatay Digong kung umiiral pa yung international treaty na isosurrender nyo sa ICC. Eh, hindi nga kinikilala ni BBM mismo eh. Hanggang ngayon, sinasabi ni BBM na hindi niya kinikilala yung ICC dahil wala na tayo, hindi na tayo miyembro niyan. Hanggang ngayon, sinasabi niya yung jurisdiction ng ICC hindi kinikilala. Paano nga na hindi natin kinikilala ng ICC pero sinusurrender natin yung mamamayan natin doon sa ICC? Kaya ang ganda, ang sarap pong panoorin. Promise. Nariyan naman po yan, halongkatin nyo lang po. Mamaya pagkatapos natin magtalakayan. Punta na po tayo rito sa mga maiinit na issue, lalong-lalo na po to. Yung pagsasampa po ng reklamo. Yung binabanat dyan ni Trillanes, matagal na yan na nakikinabang si Bongo, no? Matagal na nakikinabang si Bongo bilang malapit sa dating presidente. Mula mayor pa lang daw, nakakakuha na ng kontrata si Senator Bongo o yung pamilya ni Senator Bongo. Okay, wala pong problema dun eh, no? Wala pong problema dun. Kaya lang po, nakakahiya po sa gobyernong ito na ang sinasampahan po natin ng kaso, alam naman na po natin na si Trillanes po ay malapit po sa mga tao sa gobyerno. Pro-government po yan, pro-admin. Nakakahiya po sa mga taxpayer, lalo na po sa mga artista. Mahiya naman po kayo na halos, grabe no, halos 50%, halos kalahati pala. Ayon lang to kay Regine, syempre hindi naman tayo artista eh. Halos kalahati pala ng kita nila ang napupunta sa tax. Nakakahiya naman dito sa mga tapat na artista na to na nagbabayad ng buwis, na mababalitaan nila na ang kinakasuhan ninyo, ang nakakasuhan, ay yung mga senador na nag-number 1. Yung mga senador at yung taong nakakulong na hindi po nababanggit, no? Na hindi po nababanggit dito po sa mga testigo na may kinalaman dito sa flood control. Nakakahiya po na yung mga nagnakaw po ng daan-daang bilyon, no? Ay wala po nakakasuhan. So, ang lumalabas po, ayan po, mga artista, kayo. Kayong kumakampi dyan sa mga dilawan. Ngayon po, yung mga dilawan, panay papuri na po sa BBM. Si Dilima, sabi niya, ay maraming salamat po at i-open nyo po yung BICAM. Nakalimutan niya na hindi pa rin open yung ICI. Yung investigasyon ng ICI ay closed door pa rin. Pero nagpapasalamat siya na naka-live yung BICAM. Nagpapasalamat na yung mga dilawan. Hindi po kumikibo hindi po, wala kayong maririnig na inaatake ng kanilang leader ngayon. Yung Our Lady of Insertion na si Risa Hontiveros, never ko pa pong narinig na inatake niyan si Martin Romualdez. Yan po yung mga sinamahan nyo, yung mga artista. No? Ginamit yung star power ninyo para sumama sa rally na anti-corruption na hindi nyo narinig yung pangalan ni BBM, hindi nyo narinig yung pangalan ni Martin at saka ang narinig nyo pa po ron ay si Inday Sara Duterte. Kung kayo po yung mga bugok na artista, bayad lang kayo ng bayad ng tax, okay lang po yan. Akalain nyo na ang kumita po
Sa mga flood control, inuuto kayo, 'di ba? Oh, uto-uto naman kayong mga artista. Oh, na ang kumikita sa flood control, kayo nga tanungin ko, mga bugok na artista, celebrity na uto-uto. Naniniwala po ba kayo na si BP Sara po ang ang kumikita diyan sa flood control? Oh, bakit yun po ang nasalihan ninyo? So ginamit lang po kayo para kunwari maraming sumisigaw na Sara magnanakaw. Nakakaawa po kayo. Malaki nang tinatak sa inyo, inuuto pa kayo ng mga dilawan para magalit kayo kay Sara Duterte. Hindi po makonekta ng kapiranggot nyong utak. Magaling po kayong mga artista. Henyo po kayo sa pagkanta, henyo po kayo sa pag-arte, henyo kayo sa pagpapatawa. Pero hindi nyo makonekta yung utak ninyo na yung sinisigaw ninyong magnanakaw ay walang kinalaman sa flood control. Oh. Nauuto kayo eh. Tapos aangal kayo, yan na naman. Sabihin nyo, tataksan na naman kami. Oh, magnanakaw, nanakawin na naman ng mga politiko. Imagine ninyo. Umaangal kayo sa korupsyon. Pero nung nagrally kayo, putya, ang sinigaw ninyo, Sara magnanakaw. Okay. Wala kaming problema dyan. Kinakailangan lang nating ihayag din kung ano po yung mga sagot naman ni Senator Bongo. Kawawa naman tayo. Ha? Diversion ba yan? Yung ginagawa ni Trillanes? Ang liwanag pong diversion. Pero napupunan nyo po ba? Ang dami na po nilang pilit na dinadivert. Ano po yung mga sinasabi nila? Halimbawa po, Parmali. Imbestigahan ng Parmali. Na-divert po ba talaga? May power pa po ba talaga si Trillanes? Kinakailangan po natin sagutin pero hindi po natin bababaran. Ibig sabihin, isang araw lang po, balik na po tayo sa totoong issue. Issue ng korupsyon sa flood control, wala pong kinalaman ng mga Duterte. Sana matauhan na yung mga celebrityng ginagamit para magalit. No? Ginagamit lang kayo para magalit yung tao sa mga Duterte. Pero kayo, alam ninyo, matatalino po kayo. Yung mga celebrity, sila Vice Ganda, itong mga artista na to. Alam ko matatalino kayo, kaya nga kayo sumama sa rally. Ayaw nyo ng korupsyon. Pero pwede ba palagan nyo? Yung ginagamit kayo para galitin yung tao laban na naman sa Duterte. Wala na pong maniniwala sa inyo kalaunan. Ito po ay continuous katulad nito. Akala kasi ni Trillanes kasi kinocover siya lahat ng media. Oy, media. Ngayon nagtataka kayo bakit wala na naniniwala sa inyo. Libreng coverage kay Trillanes. Kada may gagawin si Trillanes laban sa mga Duterte. Pero tandaan nyo, isang araw lang po to. Ang mga tao, hindi nyo na po madadivert sa mga tunay na issue. Matatalino na po ang mga Pilipino. Ang hinahanap namin, sino ang mastermind? Sino ang mastermind dito sa trilyon na nakawan dito sa flood control? Hindi nyo po kayang i-divert na Duterte na naman ang mastermind. Nakakulong na nga si Tatay Digong. Siya pa rin ang mastermind yan. Okay, ano po ang sabi ni Bongo? You are barking at the wrong tree. Diba? Dapat ang dinidemanda mo kung tunay ka. Ha? Kung tunay ka na ikaw ay anti-corruption, Trillanes, dapat ang dinidemanda mo yung amo mo, yung financier mo. Walang maniniwala na walang nagpipinan sa iyo. Lahat ng kaso, ICC, lahat ng mga ikaw ang tagahagilap ng mga testigo laban dito sa mga sa ICC. Ngayon, ikaw pa tagasampa mismo ng kaso dito ka Bongo. Tapos lahat yan, bulsa mo lang lahat yan.
Pero Bongo, isa lang pakiusap namin, no? Gusto rin namin makilala eh. Ikaw naman, #1 senador ka. Dapat sinasabi mo rin. Bawal din ba sabihin yung mga pangalan ng financier niyan? Sabihin mo naman, di ba? Yan lang naman minsan eh. Hinahamon ka rin namin. Napangalanan mo yung financier ni Trillanes. Kasi hanggat tinatago mo rin yan, yung pangalan na yan, wala rin eh. Ni hindi namin kilala, kami mga vlogger eh. Hindi namin kilala. Maniniwala naman kami sa'yo, Senator Bongo eh. Kaya lang, hindi namin mabanatan yung financier ni Trillanes kasi hindi rin namin kilala eh. Hindi rin kilala ng mga tao kung sino yung financier ni Trillanes na gumagasto sa kanya para siraan ka. Siraan ng mga Duterte. Okay, punta po tayo rito sa ano. Sa mga iba pang balita. Ito po, si Boying Rimulya, sumakay naman po dito. Boying Rimulya sees useful leads in Trillanes plunder complaint versus Rodi Duterte and Bongo. Tandaan po ninyo, lahat po ng diversion, sasakyan po nito ni Rimulya. Sinakyan niya yung Parmali, walang nangyari. Nung hindi po kinagat ng tao, wala po nagalit sa pagsakay niya sa Parmali. Patay na issue. Hindi na po nila pinursu. Ganyan lang po yan eh. Baka makachamba sila ng diversion, nakakagatin natin. Tayo naman po talaga yung pagkinagat na po ng mga Duterte, as good na yan. 'Di ba? Pero matalino na po tayo eh. Dapat po matalino. Patulan natin ng isang araw, pagkatapos balik na tayo sa flood control. Balik na tayo kay Martin, balik na tayo kay Saldico, balik na tayo kay BBM, balik na tayo sa ICI. Yung mga tinatago ninyo. Papatulan namin to kasi ipapakita lang namin na gusto nyo lang i-divert. Katulad niyan. Isang araw lang namin pinatulan yung abnoy na apo ni Cory na nagsampa sa ombudsman. Nagsampa ng sulat. Hindi nga pinatulan ni Boying, walang comment eh. Ano yung comment ni Boying eh? Sulat lang yun. Nakakatawa, di ba? Kung matino ba naman ang utak eh. Sasabihin mo, nagsampa ako ng sulat. Puta, nagsampa ng sulat. Tapos yung lahat ng media, kinover, nagsampa ng sulat. Patawa talaga eh. Nakakatawa na kayo mga media. Magtataka pa yung mga yan. Bakit nawala na naniniwala sa kanila? Panay sa mga vlogger na putya, nagtanong pa kayo. Punta na po tayo rito sa iba pa. Ito po, binanata ni Pulong Duterte. Bilib ako kay Pulong ngayon ha. Basta may bumira kay BP Sara, basta may bumira kay Tatay Digong, basta may bumira sa Davao, binibira ngayon ni Pulong Duterte. Ito pong si Apang Umpin, siya po ay yung sa Makati Business Club. Mga dilawan po to, matatagal ng mga dilawan to. No? Si Apang Umpin po ay Executive Director ng Makati Business Club. Na ang aligasyon niya ay yung confidential fund ay misuse. Pucha, walang katapusan eh, no? Talaga tong mga dilawan eh. Walang katapusan yung ano nila. Wala na pong naniniwala diyan. Kaya sabi po, binalatuba ka, Ongpin, Apa Ongpin. Ang sabi po ni Pulong Duterte to Apa Ongpin, try running a city before lecturing on governance. Alam mo, Apa Ongpin, legal ang magkaroon ng confidential fund. Ang mga mayor, governor,
presidente, vice president. Hindi po yan pinagbabawal. Iba pa, AFP. Kailangan po yan sa paglutas ninyo. Marami pong mga criminal element, marami po, lalo na po sa Davao, no? Before po yung mga Duterte, ang Davao City po ay pinamumugaran hindi lang po ng mga kriminal, kung hindi po ng mga insurgents. O, wala kang alam kasi nasa Makati ka lang eh. Wala namang insurgent dyan sa Makati. 'Di ba? Sa makatuwid, mga kapatid, ginagamit po yan mga confidential fund. Kaya po sanay si BP Sara na gumamit niyan. Hindi po para nakawin. Kasi po ang totoong magnanakaw, lahat po yan. Kita nyo naman si Martin, no? Di ko sinabing magnanakaw si Martin. Sabi ko, tignan nyo lang si Martin. Tignan nyo lang si Martin. Eto tanong ko, bakit confidential fund lang ang inisyo ninyo kay BP Sara? Bakit hindi nyo siya inisyuhan ng mga hindi confidential fund? Mas malaki po yung pondo sa DepEd at OBP na lantad na pwede nyong tanungin si BP Sara. Bakit sa confidential fund kayo sumentro? Ano logic nun? Kasi hindi kayo sasagutin ni BP Sara. Hanggat hindi kayo sinasagot ni BP Sara sa confidential fund, mababanatan nyo siya. Ang banat nyo lang naman, kita nyo na, ayaw sagutin. Bakit may tinanong ba kayong ibang ahensya tungkol sa confidential fund? Tinanong nyo ba yung presidente paano niya ginastos? Hindi rin kayo sasagutin. Kaya hindi kayo nagtatangkang magtanong sa presidente paano ginagamit yung confidential fund. Tinanong nyo sana, paano mo ginamit yung BP Sara, yung libreng sakay? Kaya kayong sagutin kasi hindi naman confidential yun eh. Bakit hindi nyo tinatanong? Ang magnanakaw, nanakawan niya lahat ng pondo, hindi siya mamimili ng pondong nanakawan. Hindi ba Martin? Marpil? Bakit yung mga hindi pwedeng ipaliwanag? Bakit hindi pwedeng ipaliwanag? Bakit yung mga hindi pwedeng ipaliwanag ang tinatanong ninyo? Ang gusto nyong ipaliwanag? Wala naman kayong ibang tinanong ng confidential fund kundi si Vice President lang. Alam na po ng mga tao yan. Tandaan po ninyo, ang may control po, yung nakakarami. Kami po yung nakakarami, yung mga Duterte supporters po. Naunawaan nga ni Oliva yan. Kaya nga nagsusori si Oliva di ba? Dahil ang dami nag-unsubscribe sa kanya. Okay. Mamaya po mga tanong Yan po, Apaong Pin. Subukan mo munang tumakbo bilang mayor bago ka magturo ng governance. Correct. Martin Romualdez transfers 130 million US property to corporation for just $1. Ito po balita ng Rappler. Mayroon pong pag-aari na 130 million sa US property to si Martin Romualdez. Transfer niya sa korporasyon na pag-aari rin nila. Di ko rin gaano maunawaan kung anong gusto nito sabihin ng mga Rappler. Pero ang point ko lang doon, kayang-kaya ni Martin na mag-transfer. Una, ang isang punto, maraming ari-arian si Martin sa ibang bansa. Ikalawang punto, kaya niyang i-transfer yung kanyang mga ari-arian, no? Mula sa pangalan niya papunta sa mga korporasyon na kontrolado rin nila. Ano po ibig sabihin niyan? Ayun po ang ibig sabihin niyan. Okay. Teka lang, nawala yung kodigo ko. Babalik lang natin yung kodigo natin.
Punta na po tayo ngayon dito po sa ating Padong Aratilis reacts to Kiko Barsaga. Ay eto, may nakalimutan pala tayo. Hindi ko lang natantusan. Maganda po to. Nasa na ba yun? Ito po ang sinabi ni okay. Wala tayong balita sa Maharlika Fund, di ba? O alam lang na parang sindikato pa lang ano niyan. Ito po ang sinabi po ni Attorney Rowena Guanzon sa balita po ngayon, kapapasok-pasok lang po. Convicted fraudster, consultant umano ng Maharlika Fund. Yun pong consultant ng Maharlika Fund na matagal na nating hinahanap kung nasaan, ay taga-ibang bansa po. Teka lang, para makilala natin. Consultant ng Maharlika Fund. Para mabigyan kayo ng ibang detalye. Ito po ay balita po ng Politico. Ayan, galing po sa Politico. A Swiss-British executive convicted of embezzling more than $1.8 billion from Malaysia's scandal-tainted One Malaysia Development Berhad Fund. Parang katumbas po ng Maharlika Fund natin sa Malaysia. Convicted po to. Ibig sabihin po na ano na to, na patunayan na ito po ay isang manggagancho, no? Ginancho niya po yung parang Maharlika Fund ng Malaysia, yung One Malaysia Development Berhad. Ito po ay convicted. Alam niyo na ibig sabihin ng convicted, di ba? Dahil po sa panggagancho ng 1.8 billion, no? Dollars. Laki, no? Okay. Ay reportedly resurfaced in Manila. Ito po ay nakita po na muling, kasi syempre nagtatago siguro to o hindi natin alam kung nakulong to ano. Ay muli pong lumitaw sa Maynila. This time, sa pagkakataong ito, ay isang consultant for the Maharlika Investment Corporation, the manager of the Philippine Sovereign Wealth Fund. So siya po yung nagmamanage ng lintik na Maharlika Investment Fund. Isa pong convicted na mandarambong, mandurugas. Yan po ang nagmamanage. Kaya expect nyo po na pinatatakbo po yung ating Maharlika Fund na parang kriminal, no? Parang pondo ng mga kriminal na maaring kumikita yan pero hindi natin alam kung paano kumikita yan. Kaya pala wala tayong kabali-balita, no? Yan po ay balita po mula dito sa Politico. Ito po, may picture pa eh. A Swiss-British, yan po, ay nagtago. Ang pangalan po niya ay Patrick Mahoney. So siya po yung convicted na manggagancho dito po sa Malaysia. Ay siya po ngayon na nagmamanage ng pera natin sa Maharlika Fund. Kaya pala wala tayo, hindi natin alam kung saan ini-invest niyan. Grabe, no? Yan po ang ating, punta na po tayo rito sa ating pong Kiko Barsaga Presents. Yan. Ang mga latest pong post nito ni Kiko Barsaga. Ito po, the Villar family must understand that whether they like it or not, the perception of their private businesses
directly affects the public perception of them as elected officials. The money that they must spend in fixing prime water is an investment in repairing their public image for future elections. Correct na correct ka dyan, Kiko Barsaga. Kaya ang hirap po mag-all out support dito sa sa mga bilyar dahil po sa prime water. Halos lahat po na may prime water, problema yan no? Problema po, inaangal po talaga yung prime water. Ito naman po ang post ni Kiko Barsaga dito po kay Senator JB Ejercito. We are okay, wala kaming naging masamang tinapay. Yan po, wala daw silang masamang tinapay ni Lacson. Yung last na conversation I had with Senator Ping, meron akong mga sinuggest na ipaimbita. Ito naman po ang sagot ni Kiko Barsaga. May sinuggest kang ipaimbita o may sinuggest kang budget insertion? Loko talaga to si Kong Kiko eh. Ito pa po ang isa pang intriga. Intriga pero nakabase po sa katotohanan. According to intelligence reports, Senators Tito Soto, Ping Lacson, and JB Ejercito met with the Discayas before Senator Lacson agreed to return to the Blue Ribbon Committee. Yan po ay breaking news dito po kay Kiko Barsaga. Grabe, no? Kaya pala, babalik na si Lacson dahil dito po kay nakipag-usap daw si Lacson, si JB Ejercito. Di ba ang kinakatwiran nila sila JB Ejercito, ayaw na sa kanya, majority yun. Ayan. So yan lang po ang ating topic. Pwede na po kayo magtanong, pwede na po kayo magbigay ng reaksyon. Ngayon po kayo magtanong. Yung mga kanina po, magtanong na po kayo. May tanong tayo kanina.